Ang mainit na tanghali sa kalsada ng Maynila ay naging entablado ng paglaban. Isang dalagang nagngangalang Karen ang hinarang sa isang iligal na checkpoint ng isang aroganteng pulis. Nang perahan at hamakin, tumanggi siyang yumuko. Ngunit sino ang mag-aakala na ang paglaban na iyon ay mauwi sa marahas na komprontasyon na iayanig sa buong bansa? Ang init noong tanghaling iyon ay parang sumasampal sa balat. Nasa tuktok ang araw. At ang hangin sa kalsada ay nanginginig parang singaw mula sa bakal na pugon. Si Karen, isang dalagang 25 anyos na nakasuot ng light gray na polo at dark jeans na nagsisimulang dumikit sa balat dahil sa pawis. Pinaandar niya ang kanyang itim na custom motorcycle. Isang klasikong street-style na motor na may matte body at maikling tambutso na naglalabas ng mabigat, matalim at matigas na tunog. Ang tunog na iyon ay tumatalbog sa kahabaan ng tahimik na kalsada, tila bababala na ang may-ari ay hindi ordinaryong tao. Ibinaba ni Karen ang visor ng helmet ng kalahati, tumingin ng diretsyo sa harap at nagsimulang magpatakbo ng dahan-dahan sa ilalim ng nakapapasong init. Sa loob-loob niya, gusto lang niyang makauwi agad, maligo at magpahinga pagkatapos ng maghapong pagdalo sa paglilitis. Ngunit sa likod ng simpleng routine na iyon, may malabong kutob sa isipan niya. Mayroong hindi tama sa kalsada noong araw na iyon, pero mabilis niyang winaksi ang isiping iyon. Ang kalsadang dinadaanan niya ay tuwid na dumadaan sa hilera ng mga lumang tindahan at tuyong puno na matagal nang nalaglagan ng dahon. Ilang sasakyan ang dumadaan ng tamad at ang mainit na hangin na maihalong alikabok ay nagpapalabo at nagpapayanig sa paningin. Huminga ng malalim si Karen sa likod ng helmet. Sa wakas, tapos din, bulong niya ng mahina, hindi reklamo kundi masigit sa ginhawa. Kakatapos lang niya sa paglilitis ng isang maliit na kaso, kinakatawan ang isang kliyente na naging biktima ng pangungutong. Ang trabaho niya bilang batang abogado ay nagpasanay sa kanya na humarap sa mga taong umaabuso sa pwesto. Pero sa labas ng korte, gusto lang ni Karen na maging ordinaryong mamamayan. Ayaw niyang isipin ang batas o katarungan sa oras na iyon. Kahit man lang ngayong araw. Gusto lang niyang paandarin ang motor, magpatakbo ng mabilis, at kalimutan ang lahat pansamantala. Ang itim na custom motor ay tumatakbo ng matatag sa pagitan ng ibang sasakyan. Umuugong ang tunog nito sa tuwing pipihitin ni Karen ang silinyador ng mas malalim. Sa bawat liko, ang tingin ng mata niya ay matalim, alerto, at sanay. Hindi siya klase ng rider na bara-bara. Alam niya kung paano balansihin ang sarili. Alam kung kailan babagal, alam kung kailan sisingit. Hinahampas ng hangin sa tanghali ang mukha niya, dahilan para makawala ang ilang hibla ng buhok sa pagkakatali at dumikit sa pawis sa pisngi. Sa side mirror, nakita niya saglit ang dalawang motorsiklo ng pulis na mailayong ilang daang metro sa likod niya. Pero hindi siya naghinala. Para sa kanya, iyon ay karaniwang patrol lang. Ang daan pa uwi sa kanila ay madalas talagang binabantayan ng traffic police. Lalo na sa uwian. Nilampasan niya ang isang mabagal na truck, tapos ay bumalik sa kanang linya. Ilang minuto ang lumipas, nakakita si Karen ng maliit na outpost sa harap. Isang asul na tolda ang nakatayo sa gilid ng kalsada at 4 na pulis ang nakatayong nagbabantay sa ilalim nito. May sign na nakasulat na checkpoint, na mukhang kakalagailang kaninang umaga. Binagalan niya ang takbo ng motor dahil halos lahat ng sasakyan sa harap niya ay pinapahinto. Nang ilang metro na lang ang layo, itinaas ng isang pulis ang kamay bilang senyas ng paghinto. Matalim ang tingin at matigas ang kilos. Matigas ang mukha pero puno ng kayabangan. Siya si Elsie Isadante, isang 40 anyos na pulis na kilala ng mga residente sa paligid dahil madalas magsagawa ng iligal na checkpoint. Itinabi ni Karen ang motor, ibinaba ang stand, at pinatay ang makina. Tumigil ang mabigat na tunog ng tambutso, napalitan ng katahimikan ng mainit na tanghaling iyon. Mula sa likod ng helmet, ang mata niya ay nakatingin ng diretsyo sa pulis nang hindi alam na sa susunod na ilang minuto, ang tahimik na kalsadang ito ay magiging saksi sa isang pangyayari na hinding-hindi makakalimutan ni Numan. Ilang metro sa harap, ang kalsadang kanina ay bakante ngayon ay napuno ng kakaibang atmosphere. Isang asul na tolda ang nakatayo sa gilid ng kalsada na may malaking nakasulat na checkpoint. Sa ilalim nito, 4 na pulis ang nakatayo na may seryosong mukha, hawak ang clipboard at batuta. Ilang sasakyan na ang pinahinto.
Samantalang ang ibang motorista ay piniling bumalik bago pa umabot sa outpost. Ang mainit na hangin na maihalong alikabok ay nagpapalabo ng kaunti sa paningin. Pero nakikita ni Karen ng malinaw ang isang bagay. Hindi opisyal ang lokasyon ng checkpoint. Kabisado na niya ang mga inspection point sa rutang iyon. At ang lugar na ito ay hindi kasama doon. Binagalan niya ang motor. Naningkit ang mata sa likod ng helmet. Checkpoint sa oras na to. Kalokohan, bulong niya ng mahina, nararamdaman na mayroong hindi tama. Nang ilang metro na lang ang layo, isa sa mga pulis ang kumaway, sumisenyas na huminto. Matigas ang galaw, pero ang tono ng katawan ay nagpapakita ng kayabangan. Itinabi ni Karen ang kanyang itim na custom motorcycle sa shoulder ng kalsada at ibinaba ang stand. Tumigil ang tunog ng tambutso na palitan ng ugong ng mainit na makina ng ibang sasakyan na nakapila rin. Mula sa likod ng helmet, pinagmasdan ni Karen ang lalaking papalapit. Malaki ang katawan, maitim ang balat na sunog sa araw at ang mukha ay nagpapakita ng katigasan. Sa bulsa ng uniforme, malinaw na nakasulat ang pangalan niya. Dante. Naglakad siya ng kampante, ngunit puno ng pressure. Tinitignan si Karen mula sa dulo ng helmet hanggang paa. Patag ang mukha, pero ang tingin ng mata ay malamig at nanunuri. Hinto, checkpoint, mabigat at malakas niyang sabi. Ang tono ng pananalita ay hindi lang instruksyon, kundi utos na hindi pwedeng suwayin. Dahan-dahang itinaas ni Karen ang visor ng helmet at tumingin ng diretsyo nang hindi yumuyuko. Anong violation po, sir? Hindi sumagot agad si Dante, tumitig lang ng ilang segundo tila ba kinikilatis ang kausap. Tapos ay ngumiti ng tipid. Huwag nang madaming tanong, miss. Routine inspection lang, sabi niya sa tonong kampante pero nang mamaliit. Lumingon siya sa dalawang tauhan na nakatayo sa likod at tumango ng bahagya. Ang dalawang iyon ay lumapit din at tumingin kay Karen ng may paghahamon. Tila ba alam na alam kung sino ang kinakaharap nila, na natili si Karen sa pwesto. Ang isang kamay ay nasa manibela pa rin ng motor. Hindi siya nakokonsensya, pero nagsisimula ng mapagtanto na ang sitwasyong ito ay hindi normal. Sa maliit na side mirror sa gilid, nakita niya ang dalawang motorista na pinapahirapan din sa parehong paraan, pinapababa, tapos ay dinadala sa tolda. Rinig ng mahina ang boses nila. Nagreklamo tapos tumahimik. Alam na alam ni Karen ang ganitong klaseng checkpoint. Narinig na niya ang kwento ng mga residente, pero ngayon lang niya nakita ng personal. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili. Hindi pa niya alam na ang lalaki sa harap niya ay hindi lang naghahanap ng mabilis na pera, kundi ihaharap siya sa malaking pagsubok. Pagsubok na magpapakita kung sino talaga si Karen sa likod ng helmet at itim na motor. Itinabi ni Karen ang itim na custom motorcycle sakto sa harap ng maliit na outpost. Ibinaba niya ang stand at tinanggal ang helmet ng kalahati. Ipinakita ang mukha na nagsisimula ng mamula dahil sa init. Sa kalmadong boses, nagtanong siya, ano po iyon, sir? Kumpleto po ang papel ko. Mula sa jacket ay inilabas niya ang maliit na wallet at ipinakita ang lisensya at rehistro na kakarenew lang. Kinuha ito ni Dante nang walang maraming sinasabi, tiningnan saglit tapos ay ngumiti ng tipid. Ngiting hindi pala kaibigan. Kumpleto nga, pero pwede kong ituring na expired na to. Alam mo namang may bagong patakaran nung nakaraang linggo diba? Sabi niya sa tonong nanggigipit tila ba naghihintay na mag-react si Karen. Ang dalawang tauhan ay nakatayo sa likod, naka-cross arms sa dibdib, nakatingin ng may istilong nagpapanggap na may otoridad. Napakunot noo si Karen, anong bagong patakaran, sir? Walang pagbabago sa regulasyon, kakarenew ko lang po nung nakaraang linggo, patag niyang sabi. Alam niyang sigurado na walang basehan ang sinabing iyon. Ngunit tumango lang si Dante ng marahan na parang walang pakialam. Mukhang matalino si Maam ah. Pero ako ang nakaduty sa field, hindi ikaw, Maam. Kaya ako ang nakakaalam ng patakaran, sabi niya sa matalim na tono. Sumulyap siya sa motor ni Karen, tinapik-tapik ang body gamit ang daliri. Ganda ng motor, sayang kung matitiketan at ma-impound, diba? Nagbago ang tono ng boses niya, naging mas mababa pero puno ng pressure. Lelong naging nakakasakal ang init ng tanghali at ilang residente ang nagsisimulang tumingin mula sa malayo. Dalawang pulis pa ang lumapit. Ang isa ay bumulong kay Dante, Sir, hayaan niyo na lang. Makulit ang babaeng to.
Pero itinaas ni Dante ang kamay, sumenyas na tumahimik. Nakatingin pa rin siya kay Karen, sinusubukang basahin ang reaksyon nito. Kung gusto mong maayos, edi dito na lang natin ayusin, madali lang. Kesa mahirapan ka pa sa presinto. Ang pangungusap ay binigkas ng magaan, pero ang kahulugan ay malinaw. Pera. Huminga ng malalim si Karen, tumingin ng diretsyo sa mukha ni Dante. Wala po akong kasalanan, sir. Kung gusto niyo po akong tiketan, sige po, pero huwag po kayong gumawa ng rason na wala naman. Kalmado ang boses niya, pero matalim ang mata. Suminghal si Dante tapos ay ngumisi. Wow, ang tapang mo ring magsalita ng ganyan sa akin. Lumapit pa siya lalo. Ang distansya sa pagitan nila ngayon ay isang hakbang na lang. Bumaba ang boses, pero lalong naging malinaw ang tono ng banta. Makinig ka, miss. Minsan ang mga taong matalino gaya mo ay kailangang turuan ng leksyon para malaman kung sino ang may kapangyarihan sa kalsada. Nakitawa ang dalawang tauhan, tila ba kabisado na ang takbo ng usapang ito. Nanatiling tahimik si Karen, nasa manibela pa rin ang kamay, pero nagsisimula ng tumigas ang panga. Alam niya kung saan papunta ang sitwasyon. At sa unang pagkakataon ang isip niya ay hindi na nakapokus sa init o pagod, kundi sa kung paano mag-survive sa kayabangan ng isang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan. Inilapit ni Dante ang katawan. Lalong lumawak ang malamig na ngiti. Kung ayaw mong mahirapan, 5,000 na lang. Tapos na ang usapan dito, sabi niya ng mahina pero malinaw na nananakot. Tila ba iyon ang pinakamagandang alok na pwedeng tanggapin ni Karen? Ang boses na iyon ay hindi naghihintay ng sagot. Iyon ay utos na nakatago. Tinitigan siya ni Karen, tumigas ang panga. 5,000 para saan, sir? Wala akong kasalanan. Matigas na sagot niya. Sa paligid nila, ilang residente ang yumuko umaasang matapos agad ang sitwasyon. Pero ang tingin nila ay nagpapahiwatig din ng pag-aalala. Humakbang pasulong si Dante. Sumikip ang distansya nila. Tinapik niya ang upuan ng itim na motor ni Karen nang marahas, lumikha ng maliit na tunog na parang kagamitan sa panggigipit. Tinutulungan lang kita para hindi ka mahirapan. Pero kung gusto mong matiketan ng opisyal pwede naman. Maghanda kang ma-impound ang motor mo. Sabi niya habang sumusulyap sa dalawang tauhan umaasa ng suporta. Nagbago ang tono ng boses niya mula sa nagkukunwaring mabait naging mapagbanta. Pattern na pamilyar sa mga taong madalas maging biktima. Huminga ng malalim si Karen, hinawakan ng mahigpit ang manibela. Alam niyang hindi ito tungkol sa ebidensya o patakaran. Tungkol ito sa pera at dignidad niya bilang mamamayan. Ilang tao sa gilid ng kalsada ang nagsimulang mag-record gamit ang cellphone. Lumakas ang bulungan. Ang isang motorista na kakatapos lang dumaan ay mabilis na pinihit ang gas, malinaw na gustong umiwas sa gulo. Sa ilalim ng toldang iyon, ang paghinga ni Dante ay parang hamon. Sa tingin mo kaya mo akong pigilan? Huwag kang magmarunong. Ang unipormeng ito ay hindi lang tela. Ito ang paraan namin para magkaroon ng dagdag ngayong buwan. Bulong niya na kalahating inihagis. Tinitigan siya ni Karen ng matalim. Nanatiling malamig ang boses. Kung gagawin niyo po yan, sir, ililista ko ang pangalan niyo at ire-report ko. Hindi po ako magbibigay ng pera. Tumawa ng maikli si Dante, tonong ng mamaliit. Magsumbong kahit kanino, sino ang maniniwala sa'yo? Nagkibit balikat siya, tila ba iyon na ang katapusan ng usapan. Ngunit hindi umalis ang tingin ni Karen. May kung ano sa mata niya na hindi madaling baliin. Lalong nag-focus ang ibang residente. Ang iba ay umatras, ang iba ay nagre-record pa rin. Sa loob ng ilang segundo, tumaas ang tensyon hindi na lang tungkol sa papel o motor, kundi tungkol sa desisyon. Sumuko at magbayad o tumindig at tumanggi. Pinigil ni Karen ang pawis sa sentido, inihahanda ang sagot na magdidikta ng susunod na hakbang. Huminga ng malalim si Karen, sinusubukang pigilan ang sarili para manatiling kalmado. Kahit umiinit na ang sitwasyon, diretso ang tingin niya. Patag ang boses pero matigas. Pasensya na po, sir. Pero alam ko po ang karapatan ko. Hindi ako magbabayad. Ang pangungusap ay lumabas ng may tonong sigurado, hindi para manghamon, kundi para idin ang posisyon. Suminghal ng malakas si Dante na mula ang mukha. Sino ka sa akala mo?
Ha? Ang lakas ng loob mong utusan ang pulis? Sigaw niya habang nakaturo ang hintuturo sa mukha ni Karen. Marahas ang galaw, masyadong malapit ang distansya. Tumawa ng mahina ang dalawang tauhan, nagkatinginan tila ba nakakita ng nakakatawang palabas. Nagpigil ng hininga ang mga residente sa paligid. Ang iba ay nagpanggap na abala sa cellphone, pero ang mata ay nakatitig ng matalim sa pangyayari. Naging tense ang kapaligiran sa kalsada. Wala nang ibang sasakyan na dumadaan. Tanging tunog ng kuliglig at mainit na hangin na may dalang alikabok ang naririnig. Nakatitig pa rin si Dante kay Karen nang may tinging puno ng emosyon. Naninigas ang ugat sa sentido. Ang babastos na ng mga babae ngayon. Pakiramdam matalino lang ng kaunti ang lakas na ng loob utusan ang nakauniporme, sabi niya sa tonong ng insulto. Hindi na tinag si Karen, ang mata ay nakatitig ng matalim kay Dante nang hindi umaatras kahit kaunti. Hindi ko po inuutusan ang kahit sino, sir. Tinatanggihan ko lang po na masisi ng walang dahilan. Sagot niya ng mahina pero matigas. Patag ang boses, pero iyon mismo ang lalong nagpagalit kay Dante. Sanay siya sa mga taong takot. Hindi sa babaeng may lakas ng loob na magsalita ng ganoon. Lalong lumapit si Dante. Ang kamay ay nakaturo na ngayon na halos dumikit sa mukha ni Karen. Makinig ka, dito ako ang makapangyarihan. Kaya kitang pahirapan kung gusto ko. Tumaas ang boses niya. Nanatiling tahimik si Karen. Nasa manibela pa rin ang dalawang kamay. Alam niyang kapag nagsalita pa siya, pwedeng lumala ang sitwasyon. Pero ang pananahimik niya ay itinuring na pambabastos. Tahimik. Ngayon tumahimik ka. Sigaw ulit ni Dante sabay tulak sa balikat ni Karen hanggang sa gumalaw ng kaunti ang katawan. Lalong naging tense ang mga residenteng nanonood. Ilang tao ang nagsimulang mag-record ng palihim mula sa malayo. Inayos ni Karen ang katawan, tinitigan ng diretsyo ng walang ekspresyon. Kung gusto niyo po akong tiketan, sige po, pero hindi po ako magbabayad ng perang hindi naman dapat, patag niyang sabi. Sa pagkakataong ito ay medyo mas malakas. Ang pangungusap na iyon ang naging sukdulan. Kinuyom ni Dante ang kamao. Namula ang mukha sa galit. Walang hiya, sigaw niya habang humahakbang pasulong. Sinubukan siyang pigilan ng mga tauhan, pero hindi sapat ang bilis. Lalong naging balisa ang mga residente sa paligid. May narinig na bumulong, tama na po, sir, wag po kayong marahas. Pero hindi nakinig si Dante. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang sitwasyon mula sa sagutan ng salita, papuntang totoong banta. At sa gitna ng mainit na kalsada, kasama ang dose-dosenang matang nanonood, ang tensyon ay naging simula ng komprontasyon na hindi na maiiwasan. Mabilis na lumipad ang malaking kamay ni Dante nang walang babala. Pak! Narinig ng malakas ang tunog ng sampal sa gitna ng tahimik na kalsada, umalingaw sa init at alikabok. Napalingon ang ulo ni Karen sa gilid. Tumigil ang tunog ng paghinga niya sandali. Kumawala ang itim na buhok sa loob ng helmet. Ang iba ay dumikit sa namumulang pisngi. Nagulat ang ilang residenteng nanonood mula sa malayo. Kusang nagtakip ng bibig ang isang nanay. Samantalang isang tatay ang bumulong ng mahina. Diyos ko, sinampal talaga. Ang mainit na hangin na kanina ay pakinggan mong karaniwan lang ngayon ay naging tense. Nanatiling nakatayo si Karen ng ilang segundo pinipigilan ang sakit at galit na umaakyat sa lalamunan. Mabigat ang hininga, nakatingin sa lupa ang mata, pero mahigpit na nakahawak ang kaliwang kamay sa manibela ng motor. Halatang naninigas ang ugat sa pulso. Hindi pa tumitigil si Dante. Itinulak niya ang balikat ni Karen nang marahas hanggang sa halos matumba ang katawan nito sa itim na custom motorcycle. Sa tingin mo pwede kang magmarunong sa harap ko? Ha! Sigaw niya. Ang malakas na boses ay tumalbog sa pader ng tindahan sa kabilang kalsada. Umatras ang dalawang tauhan ng kalahating hakbang nag-aalangang pumigil pero takot magsalita. Hinawakan ni Karen ang gilid ng motor pinapanatili ang balanse. Tumingin siya ng diretsyo nang walang sinasabi. Nararamdaman niya ang mainit na dugo na dumadaloy sa mukha, pero nanatiling malinaw ang isip. Alam niyang ang isang maling hakbang ay pwedeng magpalala sa sitwasyon. Tinitigan siya ni Dante mula sa itaas, mabilis ang hininga gaya ng taong kakapanalo lang. O, ganyan dapat, matutong lumugar.
Huwag kang lumaban kapag may mali ka, sabi niya sa tonong nasisiyahan. Pero sa sandaling iyon, dahan-dahang inangat ni Karen ang mukha. Nagbago ang tingin ng mata. Hindi takot, kundi malamig, matalim, at puno ng galit na kontrolado. Tinitigan niya ng diretso si Dante nang hindi man lang yumuyuko. Tila tumigil sa paggalaw ang hangin. Kung tao pa po kayo, sabi niya ng mahina pero malinaw. Bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa katahimikan, itigil niyo na ang pagpapahiya sa uniforme na yan. Natahimik si Dante ng ilang segundo, hindi inakalang makakatanggap ng ganoong sagot. Namula ang mukha hindi dahil sa init, kundi dahil napahiya sa harap ng maraming tao, nagkatinginan ang dalawang tauhan. Bumulong ang isa sa kanila ng mahina, "Sir, tama na." Pero binaliwala ito ni Dante. Kumuyom ang kamay, puno ng puot ang tingin kay Karen. Dumami ang residenteng nanonood sa paligid. Ang iba ay itinutok ang kamera ng cellphone mula sa likod ng salamin ng kotse. Umabot sa sukdulan ang tensyon. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Karen sa tabi ng motor. Sugatan ang mukha, pero hindi natitinag ang mata. Sa katahimikan, alam na niya, anuman ang mangyari pagkatapos nito, hindi siya atras. Itinaas ulit ni Dante ang kamay. Sumabog na ang galit niya. Pero bago pa man dumapo ang suntok, kumilos si Karen ng mas mabilis. Sinalag niya ng malakas gamit ang kaliwang braso. Tapos ay pinaikot ang katawan sa gilid at hinampas ang dibdib ni Dante gamit ang kanang siko. Narinig ng malinaw ang malakas na tunog ng tama parang buto na tumama sa bakal. Tumilapon si Dante ng kalahating hakbang paatras, hawak ang dibdib habang hinihingal. Natulala ang lahat ng nanonood. Ilang residente ang nagtakip agad ng bibig, samantalang ang dalawang tauhan ay nagulat at kusang humakbang pasulong. Anong kalokohan to? Sigaw ng isa sa kanila. Pero walang naglakas loob na lumapit talaga. Nagbago agad ang sitwasyon mula sa pangingikil naging hayagang komprontasyon sa gitna ng kalsada. Nakatayo ng tuwid si Karen sa tabi ng itim na motor. Matatag ang dalawang paa sa mainit na aspalto. Matalim ang mata, mabilis ang hininga pero kontrolado. Dinepensahan ko lang po ang sarili ko. Kalmado niyang sabi, pero ang boses ay parang kutsilyong tumutusok. Ang mga residenteng nanonood ay nakatingin ng may paghanga at tensyon. Walang nag-akala na ang dalaga ay lalaban gamit ang galaw na ganoon kabilis. Tumingala si Dante, namumula ang mukha. Kalahati ay dahil sa galit, kalahati ay dahil sa hiya na nasaksihan ng maraming tao. Nanginginig ang kamay habang tinitiis ang sakit sa dibdib. Pero dahil sa pride at ego ayaw niyang magmukhang talo. Sinubukan ng isang tauhan na pakalmahin siya. "Sir, tama na po." Maraming taong nakatingin. Pero tinulak lang ni Dante ang balikat ng tauhan ng marahas. "Tabi, huwag kang makialam," sigaw niya. Tinitigan niya si Karen ang tingin na ngayon ay naging mabangis. "Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong atakihin ang pulis." Hindi sumagot si Karen, itinaas lang ng kaunti ang baba. Ipinapakita na hindi siya takot. Nakatayo ng tahimik ang itim na custom motorcycle sa tabi niya. Mainit pa ang makina tila handang maging saksi kapag naging magulo ang lahat. Ramdam ang bigat ng hangin. Bawat matang nanonood ay nakapako sa dalawang figura sa gitna ng kalsada. Isang tiwaling opisyal na nawala ng kontrol at isang dalaga na tumatangging yumuko. Umatras si Karen ng kalahating hakbang. Handa ang pwesto. Nakafocus ang mata kay Dante na nagsisimula ng lumapit ulit. Alam niyang parating na ang susunod na suntok. Pero sa pagkakataong ito ay wala na siya sa posisyon ng pagdepensa. Handa na siyang harapin ang lahat. Dahil para kay Karen, hindi na opsyon ang manahimik. Gamit ang galit na hindi na mapigilan, lumapit ulit si Dante habang sumisigaw. "Lumalaban ka sa pulis? Tignan natin ang mangyayari sa'yo." Dumagundong ang boses niya, puno ng ego at emosyon. Nagpakawala siya ng suntok sa ulo ni Karen gamit ang buong bilis at lakas. Pero handa na si Karen. Pinaikot ang katawan sa kanan, sinalag ang atake gamit ang kaliwang braso. Tapos sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang pulso ni Dante at hinila ito pababa ng malakas. Nawala ng balanse ang lalaki. Sa loob ng split second, pinaikot ni Karen ang bewang at balikat gamit ang buong momentum para ibalibag si Dante sa aspalto.
Narinig ng malinaw ang malakas na tunog ng pagbagsak dahilan para mapatili sa gulat ang mga residenteng nanonood. Nakahandusay si Dante, umuungol sa sakit. Humampas ang likod sa kalsada. Medyo tumagilid ang helmet at putol-putol ang hininga. Sinubukan niyang bumangon pero nanginginig ang kamay. Umatras ng kusa ang dalawang tauhan, hindi alam kung tutulong o hindi. Bumulong ang isa sa kanila nang may panik, "Sir, tama na po." Pero hindi narinig ni Dante. Namula ang mukha, nanlisik ang mata, durog ang dignidad sa harap ng publiko. Kakapatumba lang sa kanya ng isang dalaga at na-record iyon ng dose-dosenang kamera ng cellphone sa paligid nila. Nakatayo ng tuwid si Karen sa tabi ng itim na motor. Tumutulo ang pawis sa sentido. Mabilis ang hininga pero nananatiling matalim ang mata. Hindi siya lumapit, hindi itinuloy ang atake, nakatingin lang ng diretsyo na may alertong ekspresyon. "Hindi ako ang naunang umatake," patag niyang sabi pero malinaw. Sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. "Dinepensahan ko lang ang sarili ko," ang sinabi niya ay nagpa-cheer ng mahina sa ilang residente, may bumulong. Astig yung babae. Lalong uminit ang sitwasyon. Ang mga residenteng nag-aalangan kanina ay naglakas loob ng manood ng mas malapitan. May ilan pang ang nag-record mula sa layong 3 metro habang nakatingin si Karen mula sa lupa. Puno ng puot ang mata. Sinubukan niyang bumangon pero nanigas ang katawan dahil sa sakit ng likod. Tinapik niya ang aspalto gamit ang kamay, pinipigilan ang sarili para hindi magpakita ng kahinaan. "Sa tingin mo tapos na?" "Ha?" Bulyaw niya habang hinihingal. Pero tinitigan lang siya ni Karen ng walang emosyon. "Tumigil na kayo bago pa lalong mapahiya, sir." Kalmado niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na nagsindi sa huling baga sa dibdib ni Dante. Sa isang iglap nagbago ulit ang sitwasyon at alam ng lahat na ang susunod na kabanata ay hindi titigil dito. Umaagos ang pawis sa mukha ni Karen, tumutulo mula sentido hanggang baba, pero nanatiling matalim ang tingin. Ang mainit na hangin ay humalo sa alikabok na umaakyat sa tuwing humahampas ang hakbang ni Dante sa aspalto. Nagbago na ng tuluyan ang paligid. Ang ilang residenteng takot kanina ay nakatayo na ngayon sa gilid ng kalsada. Ang iba ay nagtaas ng cellphone na record ang bawat segundo ng pangyayari. "Diyos ko, nilabanan niya talaga ang pulis." Bulong ng isang nanay na may halong gulat. Isang lalaking nasa middle age sa tabi niya ang nagsabi ng mahina. Baliw ang babaeng iyan o sadyang matapang talaga. Pero nanatiling nakatutok ang kamera sa kanila. Sa isang iglap ang maliit na kalsada ay naging arena na sinasaksihan ng dose-dosenang pares ng mata. Nakatayo ng tuwid si Karen sa tabi ng itim na custom motorcycle. Matikas ang katawan, mabigat ang hininga pero regular. Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, pero ang pinakapinapansin niya ay isa lang, si Dante, na ngayon ay dahan-dahang bumabangon habang umuungol. "Tama na, sir. Itigil niyo na to," sabi niya sa tonong nagbabala. Hindi malakas ang boses, pero matigas at malinaw. Ayaw niyang magpahiya ng kahit sino, gusto lang niyang tapusin ang lahat. Pero sa mata ni Dante, ang pangungusap na iyon ay pakinggan mong parang pang-iinsulto. Nagitngit ang ngipin niya habang nakatingin kay Karen na may galit na lalong nag-alab. "Sa tingin mo magpapatalo ako sa babae?" Sigaw ni Dante habang sinisipa ang sariling sombrero sa gilid. Nanigas ang ugat sa liig. Pula ang mukha sa galit at hiya. Nanigas sa kinatatayuan ang dalawang tauhan, hindi naglakas loob bumigil dahil marami ng residenteng nagre-record. May ilan pang sumigaw mula sa malayo. "Tama na, sir, wag po kayong marahas." Pero natabunan ang boses nila sa gitna ng kumakapal na tensyon. Humakbang ulit si Dante palapit, tinitigan si Karen, tila ba humaharap sa kaaway hindi sibilyan. Inusog ni Karen ang paa ng kaunti sa likod. Handa na ang posisyon ng katawan. Tinitigan niya ng matalim at walang takot. "Kung gusto niyo pa pong umasta bilang alagad ng batas, dapat alam niyo kung kailan titigil." Malamig niyang sabi. Huminto sandali si Dante pero hindi para mag-isip kundi para bumuelo. Sa mata niya ay wala ng kontrol, tanging ego na sinindihan ng kahihiyan. Nagsimulang sumigaw ang mga residente, may ilang pakinggan mong nagpapanik, pero nanatiling nakabukas ang cellphone nila, nire-record ang bawat galaw. Mainit na hangin, tunog ng paghinga at ang tensyon na naghalo-halo.
Alam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay hindi na mapipigilan. Sumugod si Dante nang may galit na walang pakundangan. Ang dalawang kamay ay lumipad ng walang direksyon. Sinusubukang hampasin si Karen gamit ang buong lakas. Pero handa na si Karen. Mabilis siyang yumuko, sinalag ang isang suntok gamit ang braso, tapos ay pinaikot ang katawan sa kaliwa para iwasan ang susunod na atake. Mabilis, sanay at asintado ang galaw. Nang mawala ng balanse si Dante ng kaunti. Sinamantala ni Karen ang butas na iyon. Hinampas niya ang dibdib ni Dante ng 2 beses na sunod-sunod gamit ang malakas at asintadong suntok. Bug! Bug! Ang tunog ng malakas na tama ay nagpakilabot sa mga residenteng nanonood. Gumwang si Dante, nanlaki ang mata sa sakit. Tapos ang katawan niya ay bumagsak paatras sa aspalto ng may mabigat na tunog. Ilang residente ang napasigaw sa gulat. Diyos ko, natumba talaga, sigaw ng isang tatay mula sa gilid ng kalsada. Nanigas ang mga tauhan ni Dante, hindi alam ang gagawin. Lumingon sila sa kanan at kaliwa, pero walang naglakas loob pumigil dahil dose-dosenang kamera ng cellphone ang nakatutok na sa kanila. Ang mainit na hangin ay lalong naging nakakasakal na may kasamang mabigat na hininga mula sa 2 tao sa gitna ng kalsada. Nakatayo si Karen na bahagyang nakabaluktot ang tuhod. Handa ang depensa. Pinagpapawisan ang mukha, pero nanatiling nakapokus ang mata. Hindi siya mukhang nagpapanik, sa halip ay punong-puno ng kontrol. Sa harap niya, gumagalaw si Dante, sinusubukang bumangon habang hawak ang dibdib na masakit. Humakbang si Karen ng isang hakbang palapit. Ilang metro na lang ang layo nila ngayon. Sinabi ko na pong tumigil kayo, matigas niyang sabi na walang mataas na tono. Pero sapat na para patahimikin ang lahat ng nanonood. Ang boses niya ay parang huling babala. Tumingala si Dante, pula ang mata, mabigat at magaspang ang hininga. Naghalo ang hiya at ego sa mukha niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan na tinalo siya ng isang babae sa harap ng publiko. Hinampas niya ang aspalto gamit ang kamao tapos ay sumigaw, "Hindi pa tapos, tumayo ka dyan." Pero nanginginig ang katawan ng subukang bumangon. Hindi sumagot si Karen, tumingin lang ng malamig. Bahagyang nakadukwang ang katawan. Handa kung sakaling dumating ulit ang sunod na atake. Nagpigil ng hininga ang mga residente. May ilan nang bumubulong. Tama na, wag nang ituloy. Pero walang naglakas loob lumapit. Ang sitwasyon ay talagang wala na sa kontrol. Nakatayo ang itim na custom motorcycle ni Karen, hindi kalayuan sa likod niya. Mainit pa ang tambutso at medyo umuusok, naging tahimik na saksi sa gitna ng kaguluhan. Alam ng lahat na ang laban na ito ay hindi na sa pagitan ng lumabag at opisyal, kundi sa pagitan ng katotohanan at kayabangang lumagpas na sa limitasyon. At sa gitna ng maalikabok na kalsada, sa ilalim ng nakapapasong araw, ang tapang ng isang babae ay sinusubok at maririnig ito ng buong lungsod. Ngunit hindi pa sumusuko si Dante. Sa galit na bumulag na sa katinuan, sumigaw siya ng malakas na bastos na babae, tapos ay tumakbo papunta kay Karen nang may malalaking hakbang at magulong galaw. Kusa na umatras ang mga residenteng nanonood. May sumigaw bilang babala, pero nangyari ang lahat ng napakabilis. Nanatili si Karen sa pwesto. Matalim ang mata, handa ang katawan. Nang sapat na ang lapit ni Dante, pinaikot niya ang katawan sa gilid, hinawakan ang balikat ng lalaki ng buong lakas, at nilock ang posisyon gamit ang 2 kamay. Sa isang mabilis na galaw na sinanay, inangat ni Karen ang malaking katawan ni Dante mula sa lupa at ibinalibag ng malakas sa aspalto. Blaag! Narinig ang mabigat at matalim na tunog na bumasag sa mainit na hangin ng tanghali. Tumahimik ang lahat ng tao sa paligid. Walang nagsalita. Tunog ng sapatos na kumayod sa aspalto. Tunog ng electric fan mula sa tindahan sa kabilang kalsada. Kahit ang hanging umiihip kanina ay parang tumigil. Nakahandusay si Dante sa lupa. Nakalukot ang katawan. Tinitiis ang sakit ng mukha. Lumabas ang hangin sa baga niya na may mahinang tunog gaya ng taong naubusan ng hininga. Nanigas sa pwesto ang 2 tauhan. Nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Bumulong ang isa sa kanila ng mahina. "Sir Dante, totoong nabalibag." Nanginginig ang kamay na hawak ang radyo, pero hindi naglakas loob mag-report.
Ang mga residente sa paligid ay kusa na itinaas ang cellphone ng mas mataas para i-record ang sandaling kakayari lang. Nakatayo ng tuwid si Karen sa gitna ng kalsada. Mabigat ang hininga pero nanatiling matalim ang mata. Nakakuyom pa rin ang kamay. Matatag ang postura sa tabi ng itim na motor na nakatayo ng tahimik parang anino ng sariling lakas. Hindi siya lumingon, hindi ngumiti, hindi rin umatras. Malamig at matigas ang mukha nagpapakita na ang lahat ng ginawa niya ay hindi dahil sa emosyon, kundi dahil napilitan. Dumikit ang ilang hibla ng buhok sa pisngi dahil sa pawis, pero walang ni isang bakas ng takot sa mata niya. Sa paligid, ang mga tao ay nagsimulang magsalita ng mahina sa pagitan ng paghanga at takot. Grabe, binalibag niya ang pulis, sabi ng isa. Pero hindi naman siya mali, diba? Dinepensahan lang niya ang sarili, sagot ng isa. Hindi gumagalaw si Dante, tanging dibdib lang ang umaakyat baba ng mahina. Tanda na may malay pa siya pero sobrang hina para bumangon. Samantala, tumingin si Karen sa ibaba para siguraduhing humihinga pa ang lalaki. Wala siyang sinabi. Matapos ang ilang segundong parang ang tagal, inangat niya ang mukha tumingin sa mga residenteng nanonood. Matigas ang tingin. Pero patag. Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan pero malinaw. Huwag kayong matakot, ang katotohanan ay hindi kailangan ng uniforme para tumindig. Ang pangungusap ay nagpatahimik sa ilang residente ng mas matagal. Sa ilalim ng tirik na araw, sa gitna ng maalikabok na kalsada, ang sandaling iyon ay naging turning point. Ang araw kung kailan ang tapang ng isang babae ay nagpatigil sa kawalan ng katarungan sa harap ng mata ng lahat. Nanigas ang mga residente sa pwesto. Walang gumalaw, walang naglakas loob magsalita. Ang tunog ng ibang motor na dumadaan ay huminto sa malayo, nag-iwan ng katahimikang nakakakaba. Ilang tao ang nagtakip ng bibig, ang iba ay patuloy na nagre-record gamit ang nanginginig na kamay. Alam nilang ang nakikita nila ay hindi karaniwang pangyayari. Ang dalawang pulis na kanina patauhan ni Dante ay umatras ng dahan-dahan, nagkatinginan na may nagpapanik na mukha. Hinawakan ng isa ang radyo sa dibdib, pero hindi naglakas loob na pindutin ang call button. Alam nilang kapag umakyat ang report na ito ng walang kontrol, pwedeng matapos ang career nila. Pero ang manahimik ay nagpapamukha rin sa kanila na duwag sa harap ng dose-dosenang matang nakatingin. Nakatayo ng tuwid si Karen sa gitna ng kalsada. Mabigat pa rin ang hininga, pero nakapokus ang mata. Tinitigan niya ang dalawang tauhan ni Dante isa-isa. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa kanila. Kung may dignidad kayo, sabi niya sa mababang boses pero matalim. Bawat salita ay binigkas ng hindi nagmamadali. I-report niyo ang boss niyo na umaabuso sa kapangyarihan. Huwag kayong maging bahagi ng kabulukan na to. Kalmado ang tono ng pananalita, pero ang epekto ay parang malaking pressure. Kusa na yumuko ang dalawang pulis. Pinunasan ng isa ang pawis sa liig, hindi makatingin pabalik. Ang mainit na hangin ay mas mabigat na ngayon kaysa kanina, pero hindi dahil sa araw, kundi dahil sa hiya na nakabitin sa paligid nila. Bumulong ang isang nanay sa gilid ng kalsada sa asawa. Ang tapang ng babaeng yun, no? Tumango ng marahan ang asawa nang hindi inaalis ang tingin kay Karen. Sa kabilang banda, nagre-record pa rin ang isang binatilyo habang sinasabing, grabe. Magva-viral to, promise. Pero wala ni isa sa kanila ang naglakas loob lumapit. Alam nila na kahit mukhang panalo si Karen, hindi pa tapos ang sitwasyon. Sa gitna ng kalsadang iyon, sa pagitan ng alikabok at mabigat na hininga, na-realize ng lahat ang isang bagay. Kakalaban lang ng dalaga sa bagay na mas malaki pa sa isang pulis. Huminga ng malalim si Karen tapos ay lumingon saglit kay Dante na nakahandusay pa rin ng mahina sa aspalto. Siniguro niyang may malay pa ang lalaki tapos ay tinitigan ulit ang dalawang pulis na nakatayo ng naninigas. Kung mananahimik pa rin kayo, sabi niya ng mahina pero matigas. Pareho lang kayo sa kanya. Umalingaw-ngaw ang sinabi sa mainit na hangin dahilan para lalong yumuko ang dalawang pulis. Walang sumagot, walang gumalaw. Nakanood lang ang lahat. Dahil sa araw na iyon, binali ng tapang ng isang babae ang takot na matagal nang nagtulak sa maraming tao na manahimik. Sumabog ang video sa social media ilang oras lang matapos ang pangyayari. Ang recording na maihabang 3 minuto ay malinaw na nagpapakita kung paano tumanggi si Karen, isang dalaga, na perahan at sa huli ay pinatumba ang isang tiwaling pulis sa gitna ng kalsada.
Agad na pinuno ng mga sensasyonal na titulo ang screen ng cellphone. Babae, binugbog ang pulis sa gitna ng kalsada. Tiwali, pinatumba ng sibilyan at itim na motor. Katapangan sa ilalim ng tirik na araw. Sa maikling panahon, daan-libong tao ang nanood, nag-share, at nagtalo sa comment section. Ang ilang residenteng naroon sa lokasyon ay nag-upload din ng sarili nilang bersyon ng recording dahilan para imposibleng itago ang pangyayari. Nagsulat ng suporta ang mga residente sa iba't ibang lungsod. Marami ang pumuri sa tapang ni Karen at tinawag siya bilang simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan. Sa wakas may naglakas loob, sulat ng isa sa comment section. Hindi tungkol sa kasarian, tungkol ito sa tapang na labanan ang pang-aabuso, dagdag ng iba. Sa loob ng ilang oras, ang hashtag na Karen lumalaban at tiwaling pulis viral ay naging top trending sa social media platform. Pero hindi lahat ay suporta. Sinubukan ng ilang account na baliktarin ang kwento at tinawag ang aksyon ni Karen na kawalan ng respeto sa alagad ng batas. Mayroon ding sumubok magtakip ng katotohanan na sinasabing hindi kumpleto ang video. Gayunpaman, napanood na ng publiko ang lahat ng buo. Mula sa unang sampal hanggang sa huling pagbabalibag, nanatiling tahimik si Karen mismo. Tumanggi siyang magpa-interview sa media na naghihintay sa harap ng bahay. Hinabol pa siya ng ilang reporter sa pinagtatrabahuhan, pero walang nakuha na pahayag. Alam niyang ang video ay hindi lang viral, kundi buhay na ebidensya ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang itinatago sa likod ng uniforme at otoridad. Sa mata niya ang lahat ng ito ay hindi tagumpay, kundi simula ng mas malaking laban. Naiintindihan niya ng husto na sa oras na kumalat ang video, siguradong kikilos ang ilang panig. Ang iba ay para depensahan ang sarili, ang iba ay para magtakip ng bakas. Pero para kay Karen wala nang atrasan. Samantala, nagsimulang pagtuunan ng pansin ng iba't ibang institusyong legal at organisasyon ng komunidad ang kaso. Sunod-sunod na lumabas ang komento mula sa mga pampublikong personalidad, aktivista, hanggang opisyal ng gobyerno. May humiling ng masusing investigasyon. Mayroon ding humiling na ingatan ng pulisya ang magandang pangalan ng institusyon. Nang gabing iyon sa screen ng national television, ang balita tungkol sa babaeng nakaitim na motor na lumaban sa pangingikil ay naging pangunahing balita. Binanggit ang pangalan ni Karen kung saan-saan. Lumabas ang mukha niya sa bawat video na share. Pero sa likod ng lahat ng atensyon, nanatiling kalmado si Karen. Hindi siya naghahanap ng kasikatan, kundi katarungan lang. At ngayon alam na ng buong bansa na ang tapang niya ay hindi lang bigla ang aksyon, kundi tawag ng puso para labanan ang kamalian na masyado ng matagal na hinahayaan. Ilang araw pagkatapos ng pangyayari, muling nagulat ang publiko sa panibagong balita na mas nakakagulat. Mula sa report ng national media na bunyag na si Karen ay hindi ordinaryong mamamayan gaya ng inaakala ng marami. Siya ay isang batang abogado na matagal nang nagpapanggap bilang sibilyan para magtipon ng ebidensya tungkol sa sindikato ng pangingikil ng mga tiwaling pulis sa rehiyon. Ang katotohanan ito ay nagpatahimik sa lahat. Ang video na inakalang away na biglaan ay bahagi pala ng pribadong investigasyon na ilang buwan nang tumatakbo. Napag-alaman na nakatanggap si Karen ng maraming report mula sa ibang biktima na takot magsumbong dahil tinakot o hindi naniniwala sa sistema ng batas. Bumaba siya mismo sa field para patunayan na totoo ang mga kwento. Sa interview sa isa sa mga istasyon ng telebisyon, lumabas si Karen na may kalmadong mukha at simpleng damit. Kita pa rin ang peklat sa pisngi, pero matatag at malinaw ang boses. Gusto ko lang ipatupad ang batas, sabi niya sa harap ng kamera. Kung mananahimik ako, ilan pa ang peperahan ng hindi nakakalaban? Maikli pero matalim ang sinabi dahilan para tumahimik ang studio ng ilang segundo bago sinalubong ng palakpakan mula sa ibang guest na naroon. Hindi nagsalita si Karen sa tonong bayani, kundi sa kasiguraduhan ng taong alam ang ginagawa. Ipinaliwanag niya na ang aksyon niya ay hindi personal na paglaban, kundi tawag ng moralidad bilang tagapagpatupad ng batas na ayaw makitang binubusal ng kapangyarihan ang katarungan. Pambihira ang reaksyon ng publiko. Dumating ang suporta mula sa iba't ibang grupo ng komunidad, mula sa law students, anti-corruption activists, hanggang sa mga senior na personalidad sa mundo ng batas. Marami ang tumawag sa kanya na simbolo ng bagong katapangan. Samantalang sinimulan na ng media na isulat ang kwento niya gamit ang iba't ibang bansag mula sa street lawyer
hanggang T Lion of Justice. Sa social media, ang hashtag na Karen Lumalaban ay nananatili pa rin sa top position, pero ngayon ay may kasama ng bagong hashtag na Motor Katarungan. Ang itim na custom motorcycle na dati ay personal vehicle lang ngayon ay naging simbolo ng pakikibaka. Kumalat ang litrato nito kung saan-saan, sa street mural, sa t-shirt, at pati sa campaign banner ng Katarungan. Sa gitna ng atensyon, ipinagpatuloy ni Karen ang araw niya ng may kababaang loob. Bumalik siya sa trabaho para harapin ang mga kaso ng maliliit na tao na madalas baliwalain. Sa isang radio interview, sinabi lang niya ng maikli, "Hindi ako lumalaban sa pulis. Lumalaban ako sa kabulukan sa likod ng uniforme." Kumalat ang pangungusap ng mas mabilis kaysa sa alinmang sensasyonal na balita. Sa public space, nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol sa pagbabago, tungkol sa tapang, tungkol sa batas na dapat nagpoprotekta hindi ng aapi. At sa lahat ng bagong simbolo na isinilang mula sa pangyayaring iyon, isa ang pinakakilala. Ang itim na custom motorcycle ni Karen na binansagan ngayon ng publiko bilang kimotor ng Katarungan. Tahimik na saksi ng araw kung kailan ang isang dalaga ay tumayong mag-isa laban sa sistemang sumubok na gipitin siya at nanalo. Isang linggo matapos ang pangyayari, hindi pa rin humuhupa ang atmosphere ng publiko. Sa headquarters ng pulisya, idinaos ang isang malaking press conference. Puno ng GC camera ang kwarto. Walang tigil ang ilaw ng flash. Nakahilera ang mikropono sa mahabang mesa sa harap, kung saan nakaupo ang isang mataas na opisyal ng pulisya na may seryosong mukha sa harap ng lahat. Tense ang atmosphere, pero sa pagkakataong ito, hindi ang taong bayan ang iniimbestigahan, ang sarili nilang institusyon ang pinapanagot. Sa ngalan ng institusyon, sabi ng opisyal sa formal na tono sa harap ng 12-12 ng kamera. Ikinalulungkot namin ang aksyon ng aming miyembro na si Effie Isadante na nagdungi sa magandang pangalan ng institusyon, sabi niya sa seryosong tono. Tumigil siya sandali, tinitigan ang notes tapos ay nagpatuloy. Ang nasabing tao ay opisyal ng tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, at hinatulan ng 3 taong pagkakulong dahil sa pangingikil at karahasan sa sibilyan. Agad na napuno ang kwarto ng tunog ng kamera. Mabilis na nagbulungan ang mga reporter habang isinusulat ang pahayag. Samantalang ang ilang miyembro ng pulisya sa likod ng mesa ay yumuko. Halatang hindi komportable. Ang balita ay naging malaking turning point. Ibinroadcast ng national media ang sandali ng live. Itinampok kung paano sa wakas ay nagbigay ng totoong parusa ang institusyon ng pulisya sa matinding paglabag na madalas ay itinatago. Sa labas ng gusali, nagtipon ang mga residente para manood ng broadcast sa screen ng gadget. May tumango ng may kasiyahan. Sa wakas may aksyon na, sabi ng isang lalaking nasa middle age sa gilid ng kalsada. Ngunit sa kabilang banda, may bahagi pa rin ng lipunan na may pagdududa, iniisip na hakbang lang ito para palamigin ang pressure ng publiko. Pero anuman ang rason, ang desisyon ay tanda ng malaking pagbabago. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang opisyal na nagkasala ay talagang tumanggap ng parusa. Sa likurang hanay ng press conference room, nakaupo si Karen ng tahimik na nakasuot ng simpleng puting polo. Nakilala siya agad ng mga reporter at itinutok ang kamera sa kanya. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakita ng ekspresyon ng pagmamalaki. Kalmado ang mukha, nakapokus ang mata sa pagtingin sa harap. Pagkatapos ng event, lumapit ang isa sa mga reporter at nagtanong, "Ma'am Karen, anong nararamdaman niyo pagkatapos ng desisyong ito?" Dahan-dahang lumingon si Karen at sumagot sa mababa pero matigas na boses. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang may lakas ng loob lumaban kapag ang tama ay tinatapakan. Ang pangungusap ay nagpatahimik sa buong kwarto sandali. Ilang oras pagkatapos, ang putol na interview ay kumalat ng malawakan sa internet at inere sa iba't ibang istasyon ng telebisyon. Ang pangungusap ay libong beses na sinipi at naging bagong simbolo ng katapangan ng sibilyan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa online world, maraming tao ang muling nagsulat ng sinabi ni Karen gamit ang hashtag na matapang dahil tama. Nang gabing iyon umuwi si Karen nang walang escort sakay ng itim na custom motorcycle na kilala na ngayon bilang kimotor ng Katarungan. Pinaandar niya ang makina. Mabigat ang tunog at nanginginig sa malamig na hangin ng gabi.
Ang kalsada na dati ay saksi sa karahasan ngayon ay pinalamutyan na lang ng kalmadong ilaw ng lungsod. Sa katahimikan, alam niyang hindi pa tapos ang laban niya. Pero sa araw na iyon, kahit paano ay nagsimula ng pumanig ang katarungan sa tama.